Nikolai POV. Napalabas ako ng kwarto nang may marinig na kalabog. Hindi kasi masyadong nakalapat ang pinto ng kwarto, kaya dinag ang anumang ingay sa labas. Ay nako Sir Iris, bakit ka naman lasing? Dinag ko ang boses ni Manang Lumeng. Napakunot ang noo ko at pumunta ng sala, kung saan dinag ko ang boses nila. Naghappy-happy lang kami ng mga kaibigan ko Manang. Lasing na sabi ni Kuya Iris. Hindi naman kailangan magpakalasing, kapag maghahappy-happy. Tingnan mo halos hindi ka na makalakad ng diretso. Sermon ni Manang Lumeng. Tumawa lang si Kuya Iris na nakasalampak sa sofa. Wala na sa ayos ang suot niyang necktie, at nakalaylay na lang. Bukas na ang ilang butones ng polo niya sa dibdib. Bahagya na rin siyang nakapikit, pero gising pa ito dahil tumatawa lang sa sermon ni Manang, habang pinupunasan siya ng basang bimpo sa mukha. Hindi naman ito ang unang beses na umuwi siya ng lasing. At mabuti na lang ay wala si Tita Lourdes, kundi matinding sermon ang aabutin niya. Nag-out of town kasi sila nila Tito Carlo, at sa linggo pa ang uwi. Lumapit ako sa kanila, at umupo sa kaharap na sofa. Kinusat ko ang ilong ng malanghap ko ang amoy ng alak sa kanya. Ayoko talaga ng amoy ng alak. Damilat siya at ngumiti nang makita ako. Inaabot pa niya ang kamay sa akin, habang ang mapupungay niyang mga mata ay titig na titig sa akin. Baby, tawag niya sa akin. Sumimangot lang ako. 3 araw siyang hindi umuwi, tapos ngayon umuwi lasing pa. Baby come here. Namamaos pa ang boses na sabi niya. Ayoko nga, amoy alak ka. Nakasimangot na sabi ko. Ngumuso naman siya, at nag-puppy eyes pa. Maya-maya ay tinawag si Manang Lumeng ng isang kasambahay, dahil sa iniwang niluluto. Inilapag niya ang bimpo sa tabi ng planggana sa lamaseta, at dali-daling tumayo para bumalik sa kusina. Bamantong hininga naman ako, at lumapit sa lasing na si Kuya Iris na nakapikit muli. Kinuha ko ang bimpo at nilublob sa plangganitang may tubig at pinigan. Pinunasan ko ang mukha at leeg niya. Tinanggal ko na rin ang necktie niya, para mapunasan ang bandang dibdib niya. Pero hindi pa nagtatagal ang kamay ko doon, ay hinawakan niya ito, muling damilat at tumingin sa akin. Sumilay muli ang ngiti sa labi niya. Sabi ko na nga ba hindi mo ako matitiis. Lasing na sabi niya. Pilit kong binabawi ang kamay ko, na mahigpit na hawak niya para mapunasan siya. Bitawan mo na ang kamay ko, para mapunasan na kita. Sabi ko. Umiling-iling naman siya. Tapos na akong panasan ni Manang. Dito ka na lang sa tabi ko. Aniya at dinala pa ang kamay ko sa labi niya at pinupog ng halik. Nararamdaman ko pa ang pagtusok ng biguti niya sa balat ko. Mukhang ilang araw na rin siyang hindi nakakapag-ahit, dahil medyo makapal na ang balbas sa panga niya. Pero hindi naman yun naging kabawasan sa hitsura niya. Mas nagmukha nga lang siyang matured, pero gwapo pa rin. Di umakyat ka na lang sa kwarto mo, para makatulog ka na sabi ko. Buhatin mo ako. Pabebe pang sabi niya at ngumuso pa. Kala mo naman kinakyut niya. Sinimangutan ko lang siya. Kinurot naman niya ako sa pisngi. Inis na naman ang baby ko. Oh, daing ko at tinanggal na ang kamay niya sa pisngi ko. Tumawa lang siya at tumayo. Alerto naman akong umalalay, dahil naging mabuhay ang tayo niya. Niyakap ko siya sa bewang para mas steady ang tayo niya. Agad naman siyang umakbay sa akin. Dahan-dahan lang sa pag-akyat, at baka parehas tayong mahulog. Sabi ko habang alalay siya sa pag-akyat. Bumalik naman si Manang Lumeng sa sala, at kinuha ang plangganita at bimpo. Dahan-dahan kayong dalawa, baka gamulong kayo pababa. Paalala pa niya. Opo, sagot ko na lang. Napapangiwi ako dahil ang bigat ng braso ni Kuya Iris. Ang bigat naman ng braso mo kuya. Angal ko nang nasa gitna na kami ng hagdan. Oh sorry baby. Aniya at medyo ginaanan ang brasong nakasampay sa braso ko. Nang makarating na kami sa kwarto niya, ay pasipa pa niyang sinarado ang pinto. Kung kaya ko nga lang, ay gusto ko na siyang ihagis sa kama niya. Nang makalapit na kami sa kama, at akmang bibitawan siya ay niyakap niya ako. Napatili ako nang sinama niya ako sa pagbagsak niya sa kama. Mabuti na lang ay malambot ang kama niya. Tawa lang siya ng tawa, habang hindi pa ako pinapakawalan sa braso niya. Bahagya pa siyang nakadagan sa akin. Pakawalan mo na ako Kuya Iris. Tatayo na ako. Angal ko at pilit ko mawala sa braso niya.
Pero lalo lang humigpit ang yakap niya, at dinagan pa ang malaki niyang hita sa hita ko, kaya mas lalo lang akong nadiin sa kama. Kuya Aris naman tawa lang ang sinagot niya, at hinapit pa ako sa malaking katawan niya, sabay sabsab ng mukha sa leeg ko. Parang bigla akong kinilabutan, sa mainit na hininga niyang tumatama sa leeg ko. Naaamoy ko pa rin ang alak sa hininga niya, pero parang nasasanay na rin ang ilong ko. Ang bango-bango naman ng baby ko. Anas niya at dinig ko pa ang pagsinghut-singhut niya sa leeg ko. Talaga, ikaw mabaho amoy alak ka. Sabi ko sabay irap. Ayaw na ayaw mo talaga kapag amoy alak ako no. Wika niya habang nakasubsob pa rin sa leeg ko. Napapalunok naman ako, dahil sa buga ng mainit niyang hininga. Ramdam kong nagtatayuan ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang baho kaya, di mabaho pala ako. Oo, ang baho mo kaya pakawalan mo na ako. Ganun, mabaho pala ha. Aniya sabay hawak sa gilid ng tiyan ko at kiniliti ako. Di ko naman alam ang gagawin ko bukod sa tumawa. Hindi ako makawala dahil halos nakadagan na siya sa akin, at nakadantay pa ang mabigat niyang binti sa mga hita ko. Tama na Kuya Aris. Angal ko sa pagitan ng pagtawa. Maluha-luha na rin ako. Pilit kong hinahawakan ang kamay niya na kumikiliti sa akin. Ano, mabaho pa ako? Nakangising sabi niya, habang nakatunghay sa akin ang mapupungay niyang mga mata. Hingal naman ako sa kakatawa. Hindi ko na kaya kapag kiniliti pa niya ako. Hindi na, pakawalan mo na kasi ako. Samo ko sa kanya. Hindi naman siya umimik, at nakatitig lang sa mukha ko. Ginagala niya ang mapupungay niyang mga mata sa buong mukha ko. Nagtagal pa ito sa labi ko at lumunok siya. Unti-unti pang bumaba ang mukha niya sa mukha ko, habang titig na titig pa rin sa labi ko. Kumalabog naman ang dibdib ko sa hindi ko malamang kadahilanan. Para kasing kakaiba ang kinikilos niya ngayon. O baka dahil lasing siya. May naramdaman naman akong parang matigas na bagay, na bumubunggo sa ibaba. Bahagya kong ginalaw ang hita ko. Kumawala naman ang malakas na ingay sa bibig niya, at pumikit siya ng mariin. Nag-alala naman ako dahil baka nasaktan ko siya. Kuya bakit? Mabilis siyang umalis sa ibabaw ko at tumayo. Nasa bewang niya ang isang kamay, habang nasa ulo naman ang isa at sa bunot ang buhok. Palakad-lakad siya na parang hindi mapakali. Baka nasaktan ko siya. Bumangon na rin ako at tumayo. Kuya ayos ka lang. Tumingin siya sa akin at lumunok. Tumango siya at nag-iwas ng tingin. Oo ayos lang ako. Pwede ka nang lumabas Nicole. Sabi niya na medyo madilim ang mukha. Napanganga naman ako, at bahagyang naguluhan sa kinilos niya. Okay, magpahinga ka na kuya. Good night. Tumango lang siya nang hindi tumitingin sa akin. Naguguluhan ako sa kinikilos niya, pero pinagkibit-balikat ko na lang, at lumabas na ng kwarto. Dumiretso ako sa kwarto ni mama, para tingnan kung dumating na siya. Hiwalay na kasi kami ng kwarto. Binigyan ako ng sariling kwarto ni Tita Lourdes, dahil nagdadalaga na raw ako dapat independent na ako. Pero minsan gusto ko pa ring tumabi kay mama sa pagtulog. Naabutan ko si mamang nagbibihis. Lumapit ako sa kanya, at hinalikan siya sa pisngi at niyakap. Ayos na ba si Kuya Aris mo? Tanong niya. Mukhang alam na niya na lasing si Kuya Aris. Siguro ay sinabi ni Manang Luming. Opo ma, natutulog na siya. Sabi ko na lang kahit hindi ako sigurado. Kakaiba kasi ang kinikilos niya kanina kinabahan pa nga ako. Ilang sandali na ay may kumatok sa pinto, tinatawag na kami para maghapunan. Sabay na kaming lumabas ni mama. Napasimangot ako nang makitang si Mang Jose na naman ang sumando sa akin. Nagpaalam na ako kay Carmen at Jepoy, bago pumasok sa sasakyan. Sa likod ako umupo, bamantong hininga ako nang umusad na ang sasakyan. Ilang buwan na akong hindi sinusundo ni Kuya Aris. Madalang na lang siyang umuwi sa bahay. Kung umuwi man ay saglit lang. Ang sabi ni Tita Lourdes ay sobrang busy daw ito sa kumpanya, at sa kondo na lang umuwi dahil malapit sa kumpanya nila. Napanguso na lang ako. Dati naman kahit sobrang busy siya nagagawa pa niya akong sunduin. At umuwi siya sa bahay kahit hating gabi na. Namimiss ko na siya. Pakiramdam ko nagbago na siya. Hindi na rin siya madalas tumawag o mag-chat sa akin. Chat lang niya ako kapag ako ang naunang mag-chat. Ang mas kinaiinis ko pa, ay madalas kong makita ang mga nakatag sa FB niya mula sa iba't ibang babae.
Mga picture nila na magkasama. Magkayakap habang nasa club. At meron ding nasa beach, at nakabikini naman ang babae. Ang sabi ni tita wala naman itong girlfriend, at busy nga daw sa trabaho. Baka busy sa mga babae niya, at wala na siyang time sa akin. Nagbago na talaga siya, hindi na siya ang Kuya Aris ko. Naramdaman ko ang pagtulo ng tubig sa kamay ko. Naluha na pala ako nang hindi ko namalayan. Agad kong pinunasan ang pisngi ko. Nakita ko pang nakatingin sa akin si Mang Jose sa rearview mirror. Ayos ka lang Ma'am Nicole? Nag-alalang tanong niya. Tumungo na lang ako at tipid ng umiti. Hindi naman na siya nag-usisa pa. Tumingin na lang ako sa labas ng bintana, habang nasa biyahe. Nagtaka pa ako dahil naabutan ko si Mama na nasa kwarto ko, at nagliligpit ng damit ko. Maaga yata siyang umuwi. Ma, tawag ko sa kanya. Nagangat siya ng tingin sa akin at ngumiti. Lumapit ako sa kanya, at hinalikan siya sa pisngi. Mukhang pagod ka aniya. Medyo lang ma. Gusto mo bang magmerienda? Nakangiting alok niya. Tinabi na niya ang mga tinupi. Mamaya na lang ma, wala akong gana. Matamlay na sabi ko at humilig sa balikat niya. Hinimas-himas niya ang braso ko, oh sige, hindi na kita pipilitin. Magbihis ka na at magpahinga muna sabi niya. Tumayo naman ako at kumuha ng damit, pamalit at nagbihis. Napansin ko na parang tulala siya, habang nakatingin sa akin. Ma, ayos ka lang? Tanong ko. Mukha kasing may bumabagabag sa kanya. Bamantong hininga siya at tumango. Bumalik ako sa tabi niya. May problema ba ma? Saglit siyang hindi nagsalita, at nakatitig lang sa akin. Anak, sambit niya. Nakatingin lang ako sa kanya, at hinihintay ang sasabihin niya. Parang tinatansya pa niya ang susunod niyang sasabihin. Nicole anak, uuwi na tayo sa Cebu. Sa lola at lolo mo. Po, kailan naman ang alis nyo? Malungkot na tanong ni Tita Lourdes, habang nakatingin sa amin ni Mama. Next month na. Magpapadala na ng ticket si Mama Rosa. Ani Mama na ang tinutukoy ay ang lola ko na mama ni Papa. Ganun ba? Bakit parang ang bilis naman? Angal pa ni Tita Lourdes. Bamantong hininga si Mama. Ang totoo niyan matagal na nila kaming hinahanap. Last year lang noong nagkausap kami, at pinipilit na umuwi kami ng Cebu pero hindi ako pumayag. Nagkausap na pala kayo, hindi mo man lang sinasabi sa akin. Nagtatampong sabi ni Tita Lourdes. Nandito kami ngayon sa library. Pinuntahan naman sila ni Tito Carlo para nga magpaalam. Dahil wala naman talaga akong balak na dalhin ng Cebu si Nicole noon. Pero dahil malubha na ang kalagayan ni Papa Teodoro, at ang tanging kahilingan lang ay makita ang apo. Malubha na ang lagay ni Lolo Teo, dahil sa sakit nitong colon cancer, at tinaningan na ng mga doktor. Kaya na rin ako pumayag na umuwi ng Cebu, dahil sa pakiusap nito na makita ako. Nagkausap na rin kami sa video call, pati na si Lola Rosa, at excited na silang makita ako. Ako kasi ang naglis ang anak ng panganay nilang anak na lalaki. Si Papa na hindi pa ako sinisilang, ay yumao na dahil sa isang aksidente, at ang sinisisi nila Lola at Lolo noon ay si Mama. Kaya nagpakalayo-layo si Mama, at nagpunta nga dito sa Manila, at dito sa bahay na ito ako pinanganak. Bamantong hininga ako, hindi pa man ako nakakaalis, ay namimiss ko na ang bahay na ito. Lahat ng mga nakatira dito na pamilya ko na. Si Tita Lourdes na pangalawang ina ko na, si Tito Carlo na tumayong papa ko na. At si Kuya Aris na tumayong kapatid ko. Napasimangot ako. At ngayon parang wala na siyang pakialam sa akin. Anytime ay pwede naman kayong bumalik dito. Laging bukas ang bahay na ito para sa inyong mag-ina. Tahanan nyo na rin ito. Wika ni Tito Carlo, na ngayon ay nasa tabi na ng sumisinghot na si Tita Lourdes. Malungkot naman akong ngumiti. Salamat sa inyong dalawa. Naging katuwang ko kayo sa lahat ng bagay, lalo na sa pagpapalaki kay Nicole. Kung hindi dahil sa inyong dalawa, ay hindi ko alam kung saan ako pupulutin noon. Lalo na sa iyo Lourdes. Ang swerte-swerte ko dahil ikaw ang naging kaibigan ko. Madamdaming sabi ni Mama, pinapaiyak mo naman ako lalo eh. Atungal ni Tita Lourdes. Kung magpaalam ka parang hindi na kayo babalik mag-ina. Baka nakakalimutan mo may kasunduan tayo Madel. At hindi ako papayag na hindi matupad yun. Dagdag pa ni Tita Lourdes,
at naiiyak na tumingin pa sa akin. Humugot ng hininga si Mama. Hayaan mo ang tadhana ang magdesisyon, kung para talaga sila sa isa't isa. Ani Mama na tumingin pa sa akin. Naguguluhang tumingin naman ako sa kanilang dalawa ni Tita Lourdes. Muli na namang umatungal si Tita Lourdes. Tinatawanan na nga siya ni Tito Carlo, pero agad ding tumitigil kapag tinitingnan niya ito ng masama. Halika nga dito Nicole. Mangiyak-ngiyak na tawag niya sa akin. Agad naman akong lumapit, at umupo sa tabi niya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Naiiyak na rin ako dahil mamimiss ko rin siya ng sobra. Mamimiss kita baby girl. At hindi ako papayag na hindi ka babalik dito sa bahay na ito. Sabi niya. Babalik pa rin naman po ako dito Tita Ninang. Pagka-graduate ko ng college, dito ako magtatrabaho, promise. Ani ko. Napagdesisyonan na kasi namin ni Mama, na sa Cebu na ako mag-aaral ng college. May bahay din kasi kami doon. Yun yung bahay na iniwan ni Mama na pinatayo pa ni Papa. At pagbabalik mo sisiguraduhin ko ng anak na kita. Dagdag pa ni Tita Lourdes. Kumunot naman ang noo ko, at naguluhan sa sinabi niya. Naiiling naman si Mama at natatawa si Tito Carlo. Wag mo nang isipin ang sinabi ng Tita Ninang mo, sobra ka talagang mamimiss niyan. Siyempre ako din, dahil parang bunsong anak ka na namin. Sabi ni Tito Carlo at hinaplos pa ang buhok ko. Nginitian ko naman ito. Sana nandito din si Kuya Iris. Sana kasama ko siya sa mga huling araw ko dito sa bahay. Oy basta ha, huwag kang makakalimot sa amin. Malungkot na sabi ni Carmen, habang nasa tambayan kami sa loob ng school. Parehas malungkot ang hitsura nila ni Jepoy. Isang buwan na lang din naman ang pasok namin at bakasyon na. Itinaon talaga ni Mama yon sa pag-alis namin. Oo naman. At saka babalik pa naman ako dito sa Manila, dahil pagka-graduate ko ay dito ako maghahanap ng trabaho. Inalok na nga ako ni Tito Carlo ng trabaho sa kumpanya nila pagka-graduate ko. E di mag-usap-usap na lang tayo, kapag nandun ka na. Video call din tayo minsan. Sabi naman ni Jepoy na baka sa mukha ang lungkot. Tiningnan ko silang dalawa, sobrang mamimiss ko din sila. Mula elementary hanggang senior high, ay kaklase ko na silang dalawa. Nang sumapit ang uwian namin, ay nagbonding pa kami sa malapit na mall. Nagpaalam na lang ako kay Mama, dahil kaunting panahon na lang din na magkakasama kami ng mga kaibigan ko. At meron pa akong isang importanteng taong gusto kong makasama, bago kami umalis ni Mama. Si Kuya Iris. Hello Kuya Iris. Ani ko sa kabilang linya. Sa wakas after ng 3 subok ay sinagot na niya. Dati-rati isang ring, sinasagot na niya. Ilang sandaling walang nagsalita sa kabilang linya, at puro kaluskos lang. Hello Nicole. Aniya sa kabilang linya. Napangiti ako dahil namiss ko ang boses niya. Namamaos pa ito, at mukhang bagong gising. 3:00 na ng hapon natutulog pa rin siya. Kuya, kailan ka pupunta dito sa bahay? Tanong ko sabay kagatlabi. Sabi ni Tita alam na nito na aalis na kami papuntang Cebu. Pero hanggang ngayon ay walang paramdam sa akin. Kaya tinawagan ko na. Bakit? May problema ba dyan? Parang wala lang na tanong niya. Napasimangot naman ako. Wala naman. Pero kasi aalis na kami ni Mama, pupunta na kaming Cebu. Sabi ko. Ilang sandali siyang hindi nagsalita. Sinabi nga ni Mama, tipid niyang sabi. Bakit parang wala siyang pakialam? Sana umuwi ka bago kami umalis. Miss na kita kuya. Naiiyak nang sabi ko. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. I missed you too. Susubukan ko. Ibababa ko na ta. I need to shower, may pupuntahan pa ako. Bye. Aniya. Sabay patay ng tawag. Nabitin tuloy sa ere ang sasabihin ko. Tinitigan ko na lang ang cellphone, kasabay ng pagpatak ng luha ko dito. Mabilis kong pinunasan ang pisngi ko. Dumating ang hapunan na matamlay pa rin ako, at halos pagluran ko na lang ang pagkain. Anak ayos ka lang. Antag ni Mama. Nilingon ko siya at tumungo. Ayaw mo ba ng ulam? Magpapaluto ako ng iba. Sabi naman ni Tita Lourdes. Umiling ako. Hindi po Tita Ninang, medyo busog pa po kasi ako sa merienda kanina. Pagdadahilan ko. Tumungo-tango na lang si Tita Lourdes. Si Mama naman ay nginitian na lang din ako. Hindi ako agad makatulog sa lungkot,
iniisip ko pa rin si Kuya Iris. At piping nagdadasal, na sana umuwi siya sa mga huling araw ko dito sa bahay. Bumibigat na ang talukap ko sa pag-iisip, hanggang sa tuluyan na akong lamunin ng karimlan. Naalimpungatan ako, dahil parang lumundo ang kama ko at may umupo sa tabi ko. Naaamoy ko rin ang pamilyar na amoy. May magaspang na kamay na humahaplos sa pisngi ko. Antok na dahan-dahan kong dinilat ang mga mata. Napangiti ako nang makita ko ang mukha ng taong miss na miss ko. Kuya Iris. Ngumiti siya habang hinahaplos ang pisngi ko. Maya-maya ay yumuko siya at hinalikan ako sa gilid ng labi. I love you baby. Anas niya sa tenga ko. Gusto kong sagutin ang sinabi niya, pero sobrang antok na antok ako, kaya ngumiti na lang ako. Napabalikwas ako ng bangon, at lumingalinga. Umaga na pala. Pumapasok na ang sinag ng araw sa siwang, ng makapal na kurtina. Dali-dali akong bumangon, at dumiretso ng banyo. Nagmumag ako at nagsuklay. Malakas ang kalabog ng dibdib kong lumabas ng kwarto, at nagpalingalinga para makita ang hinahanap. Pumunta ako ng kusina. Si Manang Luming lang ang nandoon, at ilang kasambahay. Binati nila ako at binati ko rin sila. Si Kuya Iris Manang. Nakangiting tanong ko. Kumunot naman ang noo niya. Si Sir Iris. Abay hindi pa naman umuwi di ba? Nawala ang ngiti ko. Hindi po siya umuwi kagabi. Umiling siya. Abay hindi. Nantumo ako at laglag ang balikat. Panaginip lang pala. Hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis namin, ay wala pa ring Kuya Iris ang nagpapakita. Puro tawag lang siya kay Tita Lourdes. Ang sabi niya susubukan niya. Pero tumawag siya kay Tita Lourdes kanina, at ang sabi busy daw. Pinasasabi na lang na mag-iingat ako. Ang sinungaling niya. Mabigat ang loob kong nilalagay na sa bag ang ilang personal na gamit ko. Sobrang lungkot naman ng anak ko. Sabi ni Mama at tinabihan ako sa pagkakasalampak sa kama. Tiningnan ko siya. Si Kuya Iris Mama, bakit hindi siya uuwi? Wala ba siyang balak ihatid man lang tayo? May halong hinanakit na sabi ko. Bumantong hininga siya at ngumiti. Sabi niya busy siya. Gusto man niyang subukan, pero hindi daw kaya ng oras niya. Mamimiss ka daw niya at mag-iingat ka daw. Huwag ka nang magtampo sa Kuya Iris mo. Mahal ka nun. Napakagatlabi ako. Naalala ko ang panaginip ko, sabi niya mahal niya ako. Mahal ko rin naman siya. At gustong gusto ko siyang makita sa huling pagkakataon. Napasinghap ako at tumayo. Nagtataka naman si Mama na sinundan ako ng tingin. Kinuha ko ang sling bag ko, at sinuot ang flat sandals ko. Teka, saan ka pupunta Nicole? Nagtatakang tanong ni Mama na tumayo na. May pupuntahan lang ako ma, mabilis lang ako. Sabi ko. O sige, pero bilisan mo ha. 3 oras na lang pupunta na tayo ng airport. Paalala niya. Opo ma. Hinalikan ko siya sa pisngi, at nagmamadaling lumabas ng kwarto. Pumara lang ako ng tricycle para makalabas ng village, at doon na lang sasakay ng taxi papunta ng office ni Kuya Iris. Sabik na akong makita siya. Ha, wala po siya dito. Tanong ko sa babaeng nasa front desk. Mabait siyang ngumiti at umiling. Hindi po siya pumasok ngayon ma'am. Nanlumo naman ako, pero agad din akong nabuhayan ng loob. Kung hindi siya pumasok malamang nasa kondo lang niya siya. Nakangiting nagpasalamat ako sa babae, at lumabas na ng building. Agad akong pumara ng taxi, at binigay ang address ng condo building na tinutuluyan ni Kuya Iris. Natatandaan ko pa ang address, kahit isang beses pa lang ako nakakapunta doon, dahil sinama ako ni Tita Lourdes. Wala pang ang 15 minutos, ay nasa harap na ako ng malaking building. Agad akong pumasok at sumakay ng elevator. Habang nasa malapad na hallway, ay sinisipat ko ang bawat pinto. May mga nakakasalubong akong may ingay na babae at lalaki, na mga mukhang sosyal. Mukhang bisita sila ng mga nakatira dito. Alam ko dito lang yun eh. Ito na yata yun. Tumapat ako sa isang pinto at tinitigan ito. May naririnig akong ingay sa kabilang pinto. Mga nagtatawanan at nagkakantahan. Akmang pipindutin ko ang doorbell, nang bumukas ang pinto, at bumungad ang isa sa mga kaibigan ni Kuya Iris. Si Kuya Lex. Kumunot ang noo niya na parang kinikilala ako. Ako rin ay napakunot noo, dahil bakit nandito siya sa kondo ni Kuya Iris,
at nasisilip ko may ilang tao pa sa loob. May mga lalaki at babae. Nagtatawanan pa sila. Anong meron? Bakit parang may mini party? Akala ko ba busy siya? Teka, di ba ikaw yung kinakapatid ni Iris? Nikolai Wright. Tanong ni Kuya Lex. Tumango ako at ngumiti. Anong ginagawa mo dito? Hinahanap mo si Iris. Tumango akong muli. Nandyan po ba siya? Wala siya dito. Nasa kabila. Halika samahan kita. Presinta niya. Sumama naman ako sa kanya, at nakarating nga kami sa kabilang pinto, na siyang naririnig kong maingay kanina. Bahagya kasing nakaawang ang pinto, kaya naririnig ang ingay. Nilakihan pa ni Kuya Lex ang bukas ng pinto. At napanganga ako sa nakita, kasabay ng paninikip ng dibdib ko. Si Kuya Iris may kayakap na babae, at naghahalikan sila, habang ang mga naroon ay nagsisigawan pa. Parang may maliliit na tinak na tumutusok sa dibdib ko. Busy daw siya, kaya hindi niya kami mahahatid ni Mama sa airport. Pero ang totoo wala talaga siyang pakialam. Sinungaling. Nagngingit-ngit na mahinang yuzel ko. Lumapit sa kanila si Kuya Lex, at tinapik sa balikat si Kuya Iris. Kaya naghiwalay ang labi ng dalawa. Ang babae ay ngiting-ngiting nakayakap pa rin sa kanya. May sinabi si Kuya Lex sa kanya at tinuro ako. Lumingon naman siya sa direksyon ko, at napaawang ang labi. Hindi ko na mapigilan ang galit ko. Sinungaling. Sigaw ko sa kanya kasabay ng pagtulo ng luha ko. Napalingon lahat ng naroon sa direksyon ko, at nagtataka ang mga mukha. Pero wala akong pakialam sa kanila. Galit na galit ako. Nicole, anong ginagawa mo dito? Kunot noong tanong niya. Sino siya babe? Nakataas ang kilay na tanong ng babae, habang pinapasadahan ako ng nanguuring tingin. Napasimangot ito, nang tanggalin ni Kuya Iris ang braso nitong nakayakap sa kanya. Sinungaling ka. Sabi mo busy ka, kaya hindi mo kami mahahatid ni Mama sa airport. Yun pala busy ka lang sa mga babae mo. Wala ka na talagang pakialam sa akin. Napakasinungaling mo. I hate you Aristotle Miranda. Gumuhit ang gulat sa mukha niya, at pagbalatay ng sakit sa mata niya. Ang mga naroon ay nagsitahimik at mga nakanganga. Pati na rin si Kuya Lex. Pero hindi pa ako tapos. Oo Aristotle na lang ang tawag ko sa'yo, dahil hindi nakita kuya. Wala akong kuyang sinungaling. Wala na rin akong pakialam sa'yo. Aalis na kami ni Mama, at hindi mo na ako makikita kahit kailan. Magsama kayo ng mga babae mong mga pangit. Dagdag ko. Narinig ko pa ang pagsinghap ng mga babaeng naroon, pati na ng babaeng kanina ay kayakap niya. Nicole baby. Tawag niya sa pangalan ko. Huwag mo na akong tawaging baby. Wala ka ng karapatan dahil galit ako sa'yo. I hate you Aristotle. Ang pangit mo. Ang baho mo. Galit na sigaw ko at tumalikod na. Pero muli akong pumihit at humarap ulit sa kanya. At magbo-boyfriend na rin ako dun. Sabi ko sabay talikod at takbo. Narinig ko na ang pagtawag niya sa pangalan ko, pero hindi ako lumingon. At mas binilisan pa ang pagtakbo, hanggang sa pumasok ako sa bumukas na elevator. Samandal ako at pinunasan ang luha ko sa pisngi. Ang sakit-sakit ng puso ko. Ang sinungaling niya. I hate you talaga Aristotle. Kainis ka.